Siya ay ipinanganak na walang pangalan, walang address, walang pagkakataon. Natulog siya sa gitna ng mga daga at basang karton, kumain ng mga basura sa palengke, umiwas sa mga pulis at ang mga panganib na nagmumula hindi lamang sa labas kundi sa loob. Walang naniwala sa kanya, walang umaasa sa kanya, at sa mahabang panahon, hindi man lang niya ito inaasahan. Isa lamang siya sa maraming hindi nakikitang tao na kumalat sa mainit na lansangan ng Maynila. Ngunit isang araw, ang gutom ay napalitan ng lakas ng loob. Ang kalungkutan ay naging madiskarteng katahimikan. At ang isang maruming barya na natagpuan sa tabi ng isang patay na katawan ay naging kislap na nagpasiklab sa imposible. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pagtagumpayan. Ito ay isang tunay, hilaw at matinding paglalakbay ng isang ordinaryong mamamayan, walang degree, walang matibay na apelyido, na iniwan ang pinakanakalimutang baybayin ng Pilipinas at bumuo ng isang tahimik na kapalaran, hindi pinalad, hindi sa mga shortcut, ngunit sa katalinuhan, panganib at mga pagpipilian, nakakaunti ang magkakaroon ng lakas ng loob na gawin. Sa buong video na ito, malalaman mo ang mga sikreto sa likod ng radical na turnaround na ito. Mauunawaan mo kung paano ginamit ng isang taong walang anuman ang kalye bilang paaralan, panganib bilang gasolina at teknolohiya bilang tulay tungo sa kalayaan. Bawat hakbang, bawat pagkawala, bawat tagumpay, lahat ay sinabi sa katotohanan na walang nagpapakita. At kung naniniwala ka na ang iyong pinagmulan ay hindi tumutukoy sa iyong kapalaran, ang kwentong ito ay para sa iyo. Manatili hanggang dulo. At kung gusto mong maging bahagi ng isang channel na nagpapakita ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon, pagtuturo at pagbabago, mag-subscribe ngayon. Dahil kung ano ang makikita mo dito ay maaaring maging eksakto kung ano ang kailangan mong iyon ang susi sa iyong sariling buhay. Unang kabanata, ang concrete floor. Ang mainit na aspalto ng Quezon Avenue ay tila nasusunog kahit na ang pinakakalyo nahubad na mga paa. Para kay Ramon, isa na namang umaga sa larangan ng digmaan. Ang langit na kulay abo at kahelpa mula sa madaling araw ang tanging maaasahang kisame na alam niya. Natulog siya sa mamasa-masa na karton sa tabi ng isang stall ng nabubulok na prutas at nagising sa mabangong amoy ng lungsod. Pinaghalong sinunog na mantika, dumi sa alkantarilya at sinangag. Siya ay 22 taong gulang, bagaman ang kanyang balat, ang kanyang mga mata at ang kanyang mga buto ay tila nabuhay ng 2 beses ng ganoon katagal. Lumaki siyang walang ama, kasama ang isang ina na nawala sa eskinita ng Tondo noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Mula noon, natutunan niya ang sining ng invisibility, paglipat sa pagitan ng mga sasakyan, pag-iwas sa mga guwardiya, pagnanakaw ng kaunti hanggat maaari upang maiwasan ang pag-akit ng atensyon. Hindi pinatawad ng buhay sa lansangan ng kawalang kasalanan. Ang bawat pagkain ay isang tagumpay. Ang bawat madaling araw na walang pagsalakay ay isang tagumpay. At ang bawat sentimong kinikita, madalas na naglalaba ng mga windshield o nagtitinda ng malalawak na pakete ng sigarilyo, ay isang malupit na paalala na ang dignidad ay isang luho na nakalaan para sa iilan. Ang kanyang madalas na kasama ay sina Paulo at Mang Efren. Si Paulo, 15 taong gulang, ay isang bihasang mandurukot, madaling tumawa at madilim na nakaraan. Si Mang Efren, 63, ay isang human encyclopedia ng mga kwento ng digmaan, pakikibaka ng unyon at pagtataksil sa pag-ibig. Sama-sama silang bumuo ng isang uri ng baluktot na pamilya, hindi pinag-isa ng dugo, kundi ng pangangailangang mabuhay. Sa umagang yon, ang lahat ay tila sumusunod sa pattern.
Inayos ni Ramon ang mga basahan na ginamit niyang backpack. Siniguradong buo ang kanyang mga gamit. Isang ekstrang sando, isang lata ng sardinas na ginamit niyang tasa, at isang maliit na kahoy na krusipiho, ang tanging pamana ng kanyang ina. Pero may kakaiba. Huminto ilang metro ang layo ng isang itim na kotse na may tinted na bintana. Mabilis na bumaba ang dalawang lalaki, bit-bit ang ikatlong figura sa pagitan nila, nakabusangot, nanlalaki ang mga mata. Ang bangkay ay itinapon ng walang kabuluhan sa mabahong batis na dumadaloy sa tabing ilog. Wala pang isang minuto, naglahong parang anino ang sasakyan sa madaling araw. Nanatiling hindi gumagalaw si Ramon. Nakita din ito ni Paul. Nagkunwari si Mang Efren na natutulog o baka nakatulog talaga siya, kalahating bingi na. Nakita mo ba? Yon? Tanong ni Paulo na nanginginig ang boses. Kami, yun ang unang pagkakataong nakasaksi ng pagpatay si Ramon, pero imbes na tumakas, naglakad siya papunta sa dalampasigan. Pinagmasdan niya ang kalahating lubog na katawan, gusot sa mga labi, isang gusot na papel ang lumutang sa malapit, isang 1,000 peso bill, bahagyang basang-basa. Nahuli niya siya, ang simpleng kilos na ito, halos likas, ang unang hakbang. Ikalawang, kabanata ang sigaw ng tiyan. Ang pera ay unti-unting natuyo sa kanyang mga kamay, na parabang sinisipsip ang init ng krimen na nagpaanod sa kanya sa madilim na ibabaw ng batis. Hindi alam ni Ramon ang pangalan ng pinaslang, ngunit alam niya ang isang pagkakataon nang makita niya ito. Ang basang tala na iyon ay higit pa sa isang fluke. Ito ay isang senyales. At sineseryoso ang mga karatula sa mga lansangan ng Maynila. Si Paulo ay tahimik sa natitirang bahagi ng umaga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig sa pinipigilang pananabik. Sa hapon, habang nagsasalo-salo sila ng isang bahagi ng sinangag na binili nila ng bahagi ng natubos na papel, binasag niya ang katahimikan. May sasabihin ka ba kahit kanino? Tanong niya sa pagitan ng mga kagat. Sinagot ni Ramon ng tingin. Isang tingin na nagsasabing, siguro. Isang tingin na nagsasabing, depende ito sa kung ano ang maaari kong makuha mula dito. Kinabukasan, bumalik si Ramon sa parehong lugar. Ang katawan ay nawala. Walang sirena, walang insulation cord, walang pulis. Nilamon na ng lungsod ang isa pang kamatayan gaya ng lagi nitong ginagawa. Ngunit siya, isang tahimik na tagamasid, ay may alam na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang itim na kotse, ang bahagyang nakikitang mga plaka ng lisensya, ang mukha ng isa sa mga lalaki, ang uri ng sandata. Pumunta siya sa isang maliit na internet cafe kung saan nakipagpalitan siya ng pabor sa loob ng 10 minutong internet. Naghahanap sa mga social network forum grupo, wala. Kaya nagpasya siyang kumuha ng pagkakataon. Sa anonymous na terminal ng pagmemensahe ng isang hindi kilalang forum na tinatawag Palad Kami na i-post, mayroon akong impormasyon tungkol sa pagtatapon sa Tondo sa ika-13, itim na kotse, 2 armadong tao. Kung interesado, mangyaring makipag-ugnay. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya, ngunit kinabukasan ay nakakita siya ng pribadong mensahe na may numero ng telepono at direktang tanong. Magkano? Matagal na nag-isip si Ramon. Gusto niyang sabihin ang all you can, ngunit pinili ang mas malamig, 20,000 sa 2 araw, cash, katahimikan. Pagkatapos ay isang tugon, kung totoo yan, may makikita kang blue box sa kanto ng Aurora at Pedro Hill. Ngayon, 5 p.m., walang kawala si Ramon. Maaga siyang dumating ng 2 oras. At naghintay, maasikaso ang mga mata, tumitibok ang puso. Nang umabot ang orasan ng 5:00 ng hapon, huminto ang isang motorsiklo, nag-iwan ng rider ng isang karton sa lupa at nawala sa kanto. Kinuha naman ito ni Ramon na nanginginig. Sa loob,
isang makapal na sobre at isang lumang cellphone na may numerong naitala na bilang customer A may mahigit 20,000 pesos, mga bagong tala. Walang mga bitag. Sa mga sumunod na araw, pakiramdam ni Ramon ay mayaman. Hindi sa pinansyal na kahulugan, natutulog pa rin siya sa kalye. Mayroon pa rin siyang kaparehong mga kalyo, ngunit sa diwa na mayroon siyang isang bagay na hindi niya kailanman nakuha, halaga ng palitan. Siya ay pinaghahanap. Nasa kanya ang gusto ng iba. Gamit ang pera, bumili siya ng mga bagong damit, mas magandang tolda, totoong pagkain. Ngunit nakatawag din ito ng atensyon. Napatingin sa kanya si Mang Efren na may pagdududa. Si Paulo may inggit. May ninakawan ka, tama? Inakusahan ng bata. I didn't have to. Binayaran nila ako para sabihin ang nakita ko. Natahimik si Paulo. Ngunit may kinakalkula ang kanyang mga mata, isang equation ng panganib at tubo na hindi naging maganda para kay Ramon. Nang gabing iyon, natutulog sa kanyang bagong tolda sa ilalim ng Delpan Bridge, na panaginipan ni Ramon, ang patay, bumangon ang maputlang mukha. Malapad ang mata, ang 1,000 pisong bill na umiikot sa kanya na parang isang tahimik na sumpa. Nagising siyang pawisan, pero nagising siyang mayaman. At sapat na iyon sa ngayon. Chapter 3, Shadow Market, ang numerong na-save bilang customer. Ang naging gateway ito sa isang mundo na intuited lang ni Ramon na umiral hanggang noon. Hindi nagtagal at nagsimula ng regular na dumating ang mga mensahe. Impormasyon tungkol sa mga paggalaw, kahina-hinalang lokasyon, hindi malinaw na mga tanong. Sa pagsagot, nagsimulang tumanggap si Ramon ng mga cash deposit, maingat na paghahatid, mga pagbabayad sa mga sobre na iniwan ng mga estranghero sa mga napagkasundo ang punto. Walang direktang sinabi. Ang lahat ay nababalot ng mga code at katahimikan. Ngunit mahal ang katahimikan sa Maynila. Ilang linggo matapos ang kanyang unang serbisyo, nilapitan si Ramon ng isang lalaki sa terminal ng bus sa Cubao. Matangkad, maitim na salamin, balat na nasunog sa araw. Hindi siya nagsuot ng uniforme, ngunit dala niya ang autoridad ng isang taong nakasanayan ng masunod. Ikaw si Ramon, tama? Nag-alinlangan siya. Relax, hindi ako pulis. Hindi rin magnanakaw. Gusto ka ng boss ko na makausap, sumama ka sa akin. Itim ang van kung saan siya dinala, tinted ang mga bintana. Ang kabalintunaan ay hindi napapansin. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pagmamasid sa isang pagpapatupad na isinagawa ng naturang kotse. Ngayon, kusa siyang pumasok sa isa pa. Ang takot ay natunaw sa pag-usisa at higit pa pagnanais. Gusto kong malaman kung hanggang saan ako makakarating. Dinala siya sa isang nabubulok na gusali sa port area. Sa itaas na palapag, ang amoy ng amag na may halong malakas na tabako. Nakaupo sa isang punit na leather chair, naghihintay sa kanya ang isang maiksi at kalbong lalaki na nakasuot ng floral shirt. Ramon, nakita ko ang ginawa mo. Maganda ang mata mo, manipis ang ilong. Bihira ang mga katulad mo. Nagpakilala lamang ang lalaki bilang si Tito Mando. Sinabi niya na nagpatakbo siya ng isang maliit na network ng mga mangangalakal. Walang droga, mga magaan lang, tiniyak niya. Pagnanakaw ng electronics, smuggling ng mga piyesa, repackaging ng mga cell, phone. Malinis na bagay ayon sa kanya. Gusto mo bang patuloy na maglinis ng mga bintana ng kotse? O gusto mong magpalaki? Ano tanong niya na may pilit ng ngiti tinanggap ni Ramon. Sa pangalawang pagkakataon sa buhay niya, hindi na siya nagdalawang isip. Ang gawain ay nagsimula ng simple. Gumawa ng mga paghahatid, maghanap ng mga pakete, obserbahan ang mga paggalaw ng bodega at magpadala ng mga ulat. Sa bawat matagumpay na misyon, nakatanggap si Ramon ng mas maraming pera, mas maraming tiwala, at kasama niyan, mas maraming access. Hindi nagtagal, pinamamahalaan na niya ang isa sa mga naka-unlock na operasyon ng muling pagbebenta ng cellphone.
Ang mga kagamitan ay na-disassemble mula sa Hong Kong, dumating sa pamamagitan ng mga hindi rehistradong barko at na-assemble sa mga improvised workshop sa Sampaloc. Pagkatapos, ipinamahagi ng mga street vendor, storefront at mga mangangalakal na nagkunwaring hindi alam ang pinanggalingan. Mabilis na natuto si Ramon. Magaling siya sa mga numero. Mas maganda pa sa mga tao. Alam niya kung sino ang nanunuhol, kung sino ang umiwas, kung sino ang nananakot, at alam niya kung paano tumahimik na nagpahalaga sa kanya. Gamit ang bagong pera, umupa siya ng isang maliit na kwarto sa likod ng isang boarding house. Walang maluho, ngunit meron itong totoong kama, sariling banyo, pinto na may lock. Bumili siya ng mga bagong damit, isang disenteng cellphone. Naramdaman ko sa unang pagkakataon na hindi na ako invisible, ngunit hindi lahat ay lumiwanag. Wala na si Paulo, ang batang nakasama niya sa mga lansangan. Patuloy na natulog si Mang Efren sa ilalim ng tulay, tumanggi na ibenta ang kanyang kaluluwa para sa mga digital na barya at ninakaw na mga kahon. Hindi mo ba nakikita, Ramon? Kapag natutong lumangoy ang isda mula sa balde, nakakalimutan nito ang ilog. Aniya, isang araw, dumura sa lupa. Tahimik na nakikinig si Ramon. May totoo sa mga salitang iyon, ngunit wala siyang panahon para sa pilosopiya. Mayroon akong mga layunin. May mga pangako ito. Siya ay nagugutom, hindi para sa pagkain, ngunit para sa pagiging permanente. Sa puntong ito talaga nagsimulang magdilim. Sa isang delivery sa barangay ng Pasay, may napansin si Ramon na mali. Bago ang bumibili. Ang hitsura naiinip. Sa oras ng palitan, sinubukan ng isa sa mga lalaki na hilahin ang kanyang backpack, ngunit inaasahan na ni Ramon ang suntok. Naglabas siya ng kutsilyong dala niya na nakatago sa kanyang sinturon at pinutol ang braso ng umatake bago tumakbo. Nagawa niyang makatakas, ngunit nawala ang kalahati ng mga pakete. Pagdating sa pansamantalang barracks ni Tito Mando, sinalubong siya ng isang sampal sa mukha at isang tuyong babala. Sa susunod, hindi ka na babalik. Hindi nakatulog si Ramon noong gabing iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala siyang kontrol sa kanyang nilikha, na baka tumaas ito ng sobra, masyadong mabilis, na siya ay naging masyadong mahalaga upang maging malaya. At noon ay may bagong pumasok sa kanyang buhay, isang iluminado na screen puno ng berde at pulang graphics na natagpuan ng pagkakataon sa cellphone ng isang customer. Isa itong investment app. Nang mag-click siya, nabasa niya sa unang pagkakataon ang salitang magpapabago sa kanyang trajectory magpakailanman, cryptocurrency. Ika-4 na kabanata, digital gold. Karamihan sa mga cellphone na tinulungan ni Ramon sa trapiko ay na-format bago muling ibenta. Ngunit paminsan-minsan, nakakalimutan ng ilang tamad na teknolohiya ang mga lumang file o app, mga labi ng dating buhay. Isang mainit na umaga ng Oktubre, habang sinusubukan ang isang bagong dating na batch, nakakita si Ramon ng ibang icon sa pangunahing menu. Isang lilang parisukat na may inscription Binance. Curious, nag-click siya. Bumukas ang screen sa English. Mga line chart, column ng mga numero, maliit na acronym tulad ng BTC, ETH, SOL. Hindi niya naintindihan ang alinman dito, ngunit ang balanseng nakikita sa itaas na nakasulat sa maliliit na titik ay nakakuha ng kanyang pansin. Wallet, $278.10, halos 15,000 piso. Nakatago sa loob ng isang nakalimutang cellphone. Paralisado si Ramon. Natuto siyang magnakaw, magmasid, makipag-ayos. Ngunit ito ay naiiba. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang ligtas na nakabaon sa gitna ng semento. Buong umaga niyang ginugulo ang app. Hinanap ang bawat termino sa browser. Natutunan niya kung ano ang Bitcoin, Ethereum, stake, pump, dump. I would read it in English. I would translate it word for word. Bawat pagtuklas ay nagbibigay liwanag sa kanyang isipan.
Ito ay hindi lamang pera, ito ay isang code, isang exit map. Sa mga sumunod na araw na humaling si Ramon, bumili ng mas maraming mobile data. Nagsimula siyang bumisita sa mga internet cafe ng madalas. Nag-aral ako ng mga tutorial, video ng mga Young Asian Millionaires Beginner Investor Forums. Siya ay may maliit na pera, ngunit ginamit niya ang bahagi ng natitira sa mga pakete ng paghahatid upang buksan ang kanyang sariling account. Bumili ng XRP at ADA, mura, peligroso, ngunit may pag-asa ng mga barya, marami siyang pagkakamali. Halos 1,000 piso ang nawala sa isang click. Nakalimutan ang iyong password sa pag-access, nahulog sa isang phishing scam, pero sa bawat pagkakamali ko, natuto ako. At pagkatapos ay dumating ang turning point, isang Miyerkules ng umaga, ang halaga ng isang barya na binili ko sa halagang 0.18 cents ay tumaas sa 1.12. Sa loob ng ilang oras, tumalon ang kanyang balanse mula 3,000 hanggang mahigit 22,000 pesos. Lahat virtual, lahat invisible. Lahat ng bagay na hindi maabot ni Tito Mando o mga magnanakaw sa kanto. Nanginginig si Ramon sa tuwa. Nag-withdraw siya ng bahagi ng pera gamit ang isang lokal na platform ng P2P. Pumunta siya sa isang convenience store at binili ang kanyang unang ginamit na notebook. Hindi ko na kailangan ang mga cellphone ng barkada. Hindi na ito nakadepende sa distribution network. Sa unang pagkakataon, nagsimulang isipin ng kanyang isip ang hinaharap, ngunit hindi nakatulog ang nakaraan. Nang mapansin na papalayo na si Ramon, nagpadala ng malinaw na mensahe si Tito Mando. Hinarang ng 2 lalaki si Ramon sa isang eskinita malapit sa lumang internet cafe kung saan nagsasagawa pa ito ng ilang transaksyon. Itinulak siya ng isa sa kanila sa pader at sinabi, "Sa tuyong mutinig, gustong malaman ng boss kung bakit ka nawala." Malamig na sagot ni Ramon, "Nakahanap kasi ako ng mas better at hindi ko na kailangan." Ngumiti ang pangalawang lalaki, "Hindi ganyan kuya. Walang umaalis ng hindi nagbabayad." Noon, napagtanto ni Ramon na may kapalit ang kanyang kalayaan at ang digital na ginto na yon, kasing promising nito, ay napapalibutan pa rin ng mga tunay na anino. Sa mga sumunod na araw, nabuhay siya sa paglipat. Natulog siya sa iba't ibang mga guest house, gumamit ng VPN, nagpalit ng sariling numero ng telepono tuwing 3 araw. Sa bawat bagong operasyon ng tubo, isang bahagi lamang ang na-withdraw. Ang iba ay itinago niya sa mga offline na wallet na may nakasulat na mga code gamit ang kamay na nakatago sa loob ng talampakan ng kanyang sapatos. Kinain siya ng paranoia, ngunit lumaki ang pera. Unti-unti, nagsimulang maunawaan ni Ramon ang higit pa sa mga barya, naiintindihan niya ang sistema, ang lohika ng haka-haka, ang halaga ng oras at takot. At higit sa lahat, napagtanto niya na habang maraming mayayaman ang gumagamit ng crypto para kumita ng mas malaki, gagamitin niya ito para makatakas. Mula sa nakaraan, mula sa dumi, mula sa tulay kung saan siya ipinanganak. Sa huling linggo ng buwang iyon, bumili siya ng isang ginamit na motorsiklo. Binayaran ng cash gamit ang isang maling dokumento. Habang nakatali ang kanyang helmet, umalis siya sa Maynila sa unang pagkakataon sa mga taon, patungo sa Hilaga kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ngunit bago umalis, nag-iwan siya ng isang sobre kay Paulo na muling lumitaw na madumi at payat na nakatago sa mga guho ng lumang tulay ng Delpan. Sa loob, isang simpleng sulat, "Don't trust anyone. Study crypto. There is a way out. Use this to get started." At kasama nito, isang 5,000 peso bill. Umalis si Ramon nang hindi lumilingon. "Relax, hindi ako pulis. Hindi rin magnanakaw. Gusto ka ng boss ko na makausap. Sumama ka sa akin." Ika-5 kabanata, isang risky na laro, iba ang ihip ng hangin sa Hilaga. Hindi gaanong siksik, hindi gaanong madumi, hindi gaanong puno ng mga boses at busina. Ipinarada ni Ramon ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada sa Pangasinan, sa harap
Ang isang maliit na lote na binebenta hiwalay sa lungsod. Binili niya ito mula sa isang lokal na magsasaka. Nagbabayad ng kalahati sa cash at kalahati sa mga paglilipat na ginawa sa pamamagitan ng mga platform na hindi nangangailangan ng mga tunay na dokumento. Walang nagtanong, money talks more than ID sa lupaing iyon. Nagtayo siya ng isang maliit na espasyo na may mga tile ng zinc at mga dingding na gawa sa recycled. Isang improvised na opisina, may maingay na propeller fan at isang lumang notebook na siya mismo ang nagreformat. Ito ay isang simula. Sa mga sumunod na buwan, nagtrabaho si Ramon na parang wala sa sarili niyang balat. Nag-aral ako buong gabi, nagpapatakbo sa mga international na platform, natututo kung paano haharapin ang pagkasumpungin, mga bayarin, mga scam. Gumawa siya ng sarili niyang sistema. Bumili siya ng cryptos nung bumabagsak ang mga ito. Ibinenta kapag tumataas sila at pinanatili ang kita sa mga stablecoin. Kinokontrol ang lahat sa milimetro sa mga spreadsheet na nakatago sa loob ng mga naka-encrypt na folder. Ngunit ang digital lamang ay hindi sapat. Alam niya na para talagang makalabas sa underworld, kakailanganin niya ng fasad. At doon dumating ang ideya, pagbubukas ng isang tindahan ng pagkukumpuni ng electronics. Walang marangya. Sapat lamang upang bigyang katwiran ng mga resibo, kagamitan, cable at baterya na nagsimulang dumating sa order. Tinawag niya ang lugar, Ayusin Mo Na. Ipininta ng kamay sa isang simpleng banner na nakakabit sa harap ng shed. Ang nagsimula bilang isang harapan ay naging isang tunay na negosyo. Ang mga kabataan mula sa lungsod ay may dalang mga sirang cellphone at lumang tablet. Inayos ito ni Ramon, naningil ng mura, nakakuha ng tiwala. Minsan, ginawa niya ang lahat ng libre. Ang kapitbahayan ay nagsimulang tingnan siya ng may paggalang. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ramon na may ginagawa talaga siya. Ngunit sa totoong mundo, walang nabubuo ng hindi nakakaakit ng maling mata. Isang mainit na hapon ng Nobyembre, isang lalaki ang lumitaw sa tindahan. Masyadong magaan ang balat para maging lokal. Nakaahit na buhok, mukhang militar. Sinabi niyang kailangan niyang ayusin ang isang laptop, ngunit hindi man lang mag-on ang device. Sa panahon ng analysis, napansin ni Ramon ang isang kamera na nakatago sa loob ng case ng kliyente. Napatingin siya sa lalaki na nakangiti lang. Ang bilis mong lumaki, Ramon. Pamilyar ang boses, malamig ang dugo. Si Tito Mando ay bumabati. Napalunok si Ramon. Nanatili siyang tahimik. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at nagiwan ng manipis na sobre sa counter. Matandang utang. Sa tingin niya ay patas lang na magsimula kang magbayad. Sa loob ng sobre, mayroon lamang isang pirasong papel na may nakasulat na pangungusap. 10% of everything, monthly, or we start digging. Sa natitirang bahagi ng hapon, nanatiling hindi kumikibo si Ramon. Alam ko ang ibig sabihin nito. Alam kong hindi nanatiling nakabaon ang mga multo ng Maynila. Mabagal lang silang kumilos, parang mga bulok na ugat na naghahanap ng mga bitak. Kinabukasan, tinawagan niya ang isa sa ilang maaasahang kontak na ginawa niya, isang IT student na tumulong sa cryptography kapalit ng mga bahagi ng computer. Sinabi niya ang mga pangunahing kaalaman ng kwento ng walang mga detalye. Kailangan mong mawala sa digital na mapa, sabi ng binata. Gumawa ng mga pekeng pagkakakilanlan, gumamit ng mga mixer, huwag direktang maglipat ng malalaking halaga, at huwag mo nang gamitin muli ang iyong pangalan. Sinunod ni Ramon ang payo sa sulat, mga tinanggal na account, gumawa ng mga bago. Nagsimulang gumamit ng malamig na mga wallet, mga nakakamuflag na IP, ngunit bumalik ang takot, tahimik, at hindi nagbabago. Gayunpaman, hindi ito tumigil. Kumuha siya ng 2 batang lokal para sa tindahan. Sinanay sila. Nagbayad siya ng maayos, on time. Ang isa sa kanila, anak ng isang mangingisda, ay bingi at nahihirapan sa paaralan.
ngunit mahusay sa mga wire at plato. Ang isa, isang ulila tulad ni Ramon, ay mukhang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili. Sa kanila, pinalawak niya ang kanyang mga serbisyo, nagsimulang magbenta ng mga bahagi, pagkatapos ay kumpletuhin ang mga device. Dumaloy ang pera. Maganda ang takbo ng cryptocurrencies. Ang mga donasyon sa labas ng stablecoin, ang ilan ay ginawa ng mga kakilala na alam ang kwento ng pagangat nito, ay tumulong na panatilihing malinis ang negosyo. Ngunit nanatili ang tala ni Tito Mando sa kanyang mesa, nakatiklop tahimik, at alam ni Ramon na hanggang sa tuluyan na siyang nakipaghiwalay sa mundong iyon, isa pa rin siyang nakasangla sa isang tabla na nagkunwaring iniwan niya. Noong bisperas ng Pasko, dumating ang isang sobre kasama ang lokal na tanggapan ng koreo. Walang nagpadala sa loob, isang larawan lang, si Paulo, ang dati niyang kaibigan sa kalye, nasugatan, nakahiga sa maruming stretcher sa ilang pampublikong ospital. Sa likod, isa pang sulat kamay na parirala. Sunod ay ikaw. Ika-6 na kabanata, ang presyo ng kalayaan. Hindi mawala sa isipan ni Ramon ang imahe ni Paulo na nasaktan. Nakapikit ang mga mata niya, dumikit sa noo ang natuyong dugo, pumutok ang labi. Ang larawan ay malupit sa sarili, ngunit ang mensahe sa likod ay isang pangungusap. Hindi siya nakakalimutan ni Tito Mando. Nanonood ako. At mas masahol pa, umaatake. Ginugol ni Ramon ang gabing gising, nakalak sa tindahan, kasama ang kanyang laptop na nakakonekta sa maraming mga tab ng seguridad at mga forum tungkol sa mga pagkawala at pagpatay. Tumaas ang mga numero, dumadami ang mga kaso. Walang sino man sa labas ng underworld ang nakaligtaan sa isa pang katawan na itinapon sa isang eskinita. At alam niyang maaari siyang susunod, pero may kakaiba ngayon. Hindi na bata si Ramon sa ilalim ng tulay. Hindi na siya basta nakaligtas. Siya ay isang tao na may mga kasangkapan, kakampi at layunin. Kinaumagahan, kinuha niya ang motorsiklo at pumunta ng Maynila. Risky, oo. Ngunit kailangan kong makita si Paulo. Ang pampublikong ospital ay isang impyerno ng pila at ang amoy ng expired na disinfectant. Matapos suhulan ng isang nurse, natagpuan niya ang bata sa isang masikip na silid na natatakpan ng manipis na kumot. Nagkaroon siya ng fractured ribs at hiwa sa mukha na dumaan sa kanyang kilay. Pilit nang ngumiti si Paulo. Akala ko wala ka na ng tuluyan. Hinawakan ni Ramon ang kamay niya at naisip ko na ikaw ay sapat na matalino upang hindi makipagtalo sa parehong mga matatanda. Nahuli nila ako dahil nakita nila ang sulat na iniwan mo. Alam nilang sayo ang pera. Gusto nilang malaman kung nasaan ka. Saglit na pumikit si Ramon. Sa sandaling yon ay nagpasya siyang makipaghiwalay sa lahat. Binayaran niya ang pagpapaospital ni Paulo, nag-iwan ng pera sa nurse at bumalik sa kalsada nang hindi sinasabi sa sinuman. Pagdating sa tindahan, pinaalis niya ang 2 katulong nang walang katiyakan. Sinabi niya na kailangan niyang maglakbay, iba ang katotohanan. Sa loob ng 2 linggo, nawala si Ramon sa mapa. Nakatago siya sa isang rural na pamayanan sa hangganan ng rehiyon ng Ilocos. Doon, napapaligiran ng mga kambing at palayan. Muli siyang nakipag-ugnay sa katahimikan. Sinamantala niya ang oras upang mag-aral ng hindi kailanman tulad ng dati. Digital na seguridad, proteksyon sa pananalapi, at higit sa lahat, mga batas. Sa maliliit na negosyo, pagbubukas ng mga NGO at ang mga tunay na posibilidad na lumikha ng isang bagay na hindi mahipo. Bumalik siya sa Pangasinan sa pagsisimula ng bagong taon. Mukha siyang ibang lalaki, mas maikli ang buhok, seryosong mukha. Kinakalkula ng mga hakbang at ginawa niya ang pinakamatapang na desisyon sa kanyang buhay. Umalis sa mundo ng harapan at legal na magparehistro ng negosyo. Naghanap siya ng isang lokal na abogado at
Gamit ang maling pangalan at dokumentasyong mopeke ng mga kontak na pinagkakautangan niya pa rin, nagparehistro siya ng isang teknikal na serbisyo at kumpanya ng teknolohiya na may maliit na sangay sa edukasyon. Left Tech ay ang pangalan na pinili niya, isang tahimik na sanggunian sa kaliwa, sa kung ano ang nakalimutan, sa kung ano ang nabubuhay sa mga gilid. Sa pagiging legal ng kumpanya, nagsimula itong makaakit ng mas malalaking donasyon mula sa ibang bansa sa mga cryptocurrencies. Si Gringos na sumunod sa kanyang paglalakbay sa dark web, mga hindi kilalang mamumuhunan na nagustuhan ng ideya ng pag-save ng talento mula sa kanal. At ilang dating empleyado ng NGO na may konsensya. Nagsimulang dumating ang pera, pero hindi. Tulad ng dati, ngayon ay malinis na, naririnig, mapapalitan. Ginamit ni Ramon ang bahagi ng pondo para i-renovate ang tindahan. Pinalawak, nagtayo siya ng isang silid na may 10 computer. Kumuha siya ng 3 kabataan mula sa kalapit na mahihirap na lugar at lumikha ng libreng kurso sa pagpapanatili ng electronics, basic programming logic at digital literacy. Sa pagtatapos ng kurso, ang mga namumukod-tangi ay tinanggap. Yung iba, recommended sa partners. Babayaran kita para matutunan kung ano ang hindi itinuturo sa iyo ng sinuman. Pero kung isumpa mo lang na hindi mo ito gagamitin para sirain ang katulad mo, aniya, ang proyekto ay nagsimula sa maliit, ngunit naging viral sa isang video mula sa isang environmental NGO na bumisita sa rehiyon. Tinawag nila siyang The Favela Hacker. Ang ulat ay ipinalabas sa mga blog pagkatapos ay sa isang Philippine Digital TV channel. Hindi nila ipinahalata ang kanilang mga mukha, hindi man ang tunay na pangalan. Ngunit kumalat ang imahe ng community center at kasama nito ang mga mata ng mga taong gustong kalimutan ni Ramon. Isang hapon, pagbalik niya mula sa lungsod na may daladalang mga supply, nakita niyang nasira ang tarangkahan, sirang kagamitan, binaligtad na mga computer, ngunit walang ninakaw. Sa dingding, pininturahan ng pula ay isang solong pangalan. Utos malinaw ang mensahe, walang ganap na kalayaan. May mga pagpipilian at ang mga pagpipilian ay palaging may presyo. Chapter 7, Invisible Scars. Hindi ninakawan ang tindahan. Walang mga wire na kinuha. Walang mga computer na nawawala. Ang natitira ay mas seryoso, ang pakiramdam ng paglabag. Ang nakatalukbong pagbabanta, ang alaala na kahit gaano kataas ang inakyat ni Ramon, may mga mata pa rin sa lupa na humihila sa kanya, pabalik. 3 araw niyang itinayo ang nabasag gamit ang sarili niyang mga kamay. Muling na-install niya ang mga system, nilinis ang pintura, pinalakas ang mga kandado. Ngunit sa loob, may nagbago. Isang tahimik na takot ang namuo na parang alikabok sa mga sulok ng kaluluwa. Nakipag-ugnayan muli ang NGO na nagbanggit sa kanya sa video. Nais nilang gumawa ng isang bagong dokumentaryo. Agad namang tumanggi si Ramon. Hindi ko gusto ang mga kamera o mga salaysay. Pero isa lang ang tinanggap niya, legal support. Ang tagapagtatag ng NGO, isang dating abogado ng karapatang pantao, ay nag-alok sa kanya ng proteksyon, maingat sa likod ng mga eksena, tumulong na lumikha ng digital at pisikal na safety net. Ikaw ay naging isang simbolo. At ang mga simbolo ay umaakit sa parehong liwanag at kutsilyo, sabi ng lalaki. Alam iyon ni Ramon. Nagsimula siyang mamuhunan ng malaki sa seguridad ng sentro. Mga kamera, mga protocol, mga secure na cloud backup. At higit pa riyan, sinimulan niyang sanayin ang kanyang mga apprentice autonomiya. Hindi sapat na turuan sila kung paano mag-repair ng mga device. Gusto kong matutunan nila kung paano protektahan ang kanilang sarili sa tunay at virtual na mundo. Bawat linggo, isang bagong module. Pangunahing cryptography,
digital ethics, desentralisadong ekonomiya, kritikal na pagbabasa ng impormasyon. Unti-unting tumigil ang mga kabataan sa pagiging apprentice at naging multiplier. Kayo ang henerasyon na muling bubuo ng Pilipinas, sabi ni Ramon. Ngunit kung hindi nila naiintindihan kung paano nasira ang bansang ito, uulitin lang nila ang cycle. Ang kanyang pangalan, bagaman katang-isip, ay nagsimulang kumalat sa mga pangkat ng lipunan. Isang Japanese foundation ang nakipag-ugnayan. Sa kanya, nag-aalok ng grant para lumikha ng Community Technology Incubator. Maingat na tinanggap ni Ramon, ginamit niya ang pamumuhunan upang magbukas ng pangalawang unit sa isang rural na nayon na may mga solar panel at satellite internet. Kahit sa malayo ay sinundan ni Paulo ang lahat, nagpapagaling pa rin. Linggo-linggo siyang nagpadala ng mga mensahe. Naging guru ka na, who knew? He was healing. Bumalik sa pagngiti at yun lang ang kailangan ni Ramon para magpatuloy. Ngunit ang tagumpay ay umaakit ng mga dayandang. Isang mainit na umaga ng Pebrero, nakatanggap si Ramon ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Walang iniisip na sagot niya. Masyado kang lumaki, anak. Si Tito Mando iyon. Ang boses ay kalmado, halos ama. Parang business conversation lang. I'm not going to kill you. Not now. But you're getting into something you understand. NGO? Legal crypto? Incubator? Do you think the big guys are going to let you? Hindi sumagot si Ramon. Bibigyan kita ng ilang payo, patuloy ni Mando. Get out while you can. Go live off the garden and fish market in the country. Dahil kung magpapatuloy ka, makakaabala ka sa mga taong nagpapamukha sa akin na Boy Scout. Ibinaba ang tawag. Sa mga sumunod na araw, kaunti lang ang tulog ni Ramon. Bumabalik ang paranoia, ngunit may isang bagay sa loob niya na tumigas na. Hindi na siya ang natakot na batang lalaki sa tulay. Siya ay isang tao na may plano at hindi siya titigil. Tinipon ang koponan. Ipinaliwanag ang lahat, walang yumayabong, walang kasinungalingan. Kung gusto mong umalis ngayon, naiintindihan ko. Magiging madumi ang daan, masakit, pero kung mananatili ka, hindi ka mag-iisa. Walang umalis. Nang sumunod na linggo, 5 bagong kabataan ang kumatok sa pintuan ng tindahan na nagpapahiwatig na sila ay ipinadala ng mga kaibigan mula sa nakaraang mga sesyon ng pagsasanay. Sabi ng isa sa kanila, narinig ko na dito tayo, natutong huwag mamatay sa gutom o katahimikan. Napalunok si Ramon. Ang mga peklat ay naroon sa mga dingding, sa boses, sa mga code. Invisible pero totoo. At kasama nila, nagtatayo siya ng isang bagay na higit pa sa kayamanan. Ito ay nagtatayo ng permanente. Kabanata, 8 Salamat at Pasan. Sinimulan siyang tawagin ng lokal na press na The Invisible Tycoon. Ang mga pahayagan ng kabisera ay naglatala ng mga ulat tungkol sa mabilis na paglago ng kaliwatek at ang mga aktibidad na pang-edukasyon nito sa interior. Walang binanggit sa mga teksto ang kanyang tunay na pangalan, tanging ang pseudonym na ginamit niya sa mga opisyal na talaan, Cruz. Ngunit ang mga larawan ng punong tanggapan ng mga batang apprentice, ng mga computer na nakahanay sa mga simpleng silid ay nasa lahat ng dako. Sinisikap ni Ramon na mapanatili ang kontrol. Alam niyang ang atensyon ay isang tabak na may 2 talim. Sa isang banda, umakit ito ng internasyonal na pamumuhunan at suporta. Sa kabilang banda, nakakaakit ito ng mga hindi gustong mata, yaong mga nakakaalam ng nakaraan. Sino ang nakalala sa batang payat na naghugas ng windshield sa Quezon at nagbenta ng maruruming impormasyon sa mga brown paper na sobre? Ang banta sa wakas ay natupad isang tahimik na umaga. Isang sobre ang naiwan sa pintuan ng punong tanggapan ng NGO. Sa loob, isang lumang larawan ni Ramon, nasa kalye pa lang na may hawak na isang ninakaw na pakete sa isang eskinita na hindi maganda ang ilaw. Sa caption, nakasulat sa malalaking titik na may pulang panulat,
Alam namin kung sino ka. Sa tabi nito ay isang flash drive. Si Ramon, nag-iisa sa silid, ay ipinasok ang aparato sa isa sa mga nakahiwalay na computer. Maikli lang ang video na inupload niya, security camera footage mula sa mga lumang bodega kung saan siya nagtrabaho kay Tito Mando. Mga paghahatid, mga pag-uusap, pumirma siya ng maling pangalan. Ang mensahe ay malinaw, panunuhol. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang anonymous na mensahe sa corporate email ng NGO. 10 million pesos. Or we release everything to the press and into the hands of your investors. Alam ni Ramon na kung magbabayad siya, tuluyan na siyang makulong. Pero kung hindi siya magbabayad, babagsak lahat ng itinayo niya. Lalagyan ng label ang mga apprentice. Mawawala ang mga donor. Ang mata ng publiko ay hahatol ng walang konteksto. Paikot-ikot siyang naglakad ng ilang oras. Naalala niya ang kanyang ina. Ang kahoy na krusipiho na iniwan niyang nakatago noong nakalipas na mga taon sa isang butas sa lumang barong-barong. Naalala niya si Paulo na kaunat sa stretcher na nakapikit ang mga mata. Naalala niya ang matandang Mang Efren na wala sa ulap ng lungsod at pagkatapos ay nagpasya siya, hindi ako magbabayad. Siya mismo ang magsasabi nito. Nung gabing yon, nag-record siya ng video, walang script, walang rehearsal. Ang totoo lang, my real name is Ramon. I grew up on the streets of Manila. I survived by selling what I can, running away from whoever I can, learning what no one taught me. Yes, I was part of a criminal network. Yes, I traded wrong things. But all that is behind me. Hindi na ako nagtatago. Dahil ang pagtatago ay namamatay na naman at ngayon maraming beses na akong namatay. Nag-viral ang video sa wala pang 24 na oras. Libu-libong komento, suporta, galit, mga pag-atake din pero ang mga inaasahan niya. Ang mahalaga ay ngayon, sa unang pagkakataon, umiral si Ramon sa ilalim ng araw. Sa pangalan, sa kasaysayan, may mga peklat na nagpapakita. Nang sumunod na araw, pinanatili ng Japanese Foundation ang kontrata. Nagpadala ang ibang NGO ng mga mensahe ng pagkakaisa. At higit na mahalaga, sumulat ng mga mensahe ang mga kabataang humahanga sa kanya na nagsasabing mas nagtiwala sila sa kanya. Ngunit hindi lahat ay lumaban sa apoy. Kinansela ng isa sa mga pribadong mamumuhunan ang paglahok nito. Isang konserbatibong kolumnista ang naglathala ng isang editorial na humihiling ng kagyat na pagsisiyasat sa mga NGO na naglalaban ng pera mula sa mga dating kriminal. Tumaas ang pressure at pagkatapos ay dumating ang huling kulog. Sa isang praktikal na klase, 2 armadong lalaki ang sumalakay sa punong tanggapan ng NGO. Sinira nila ang lahat. Pinagbantaan nila ang mga apprentice. Sumigaw sila. Ito ay simula pa lamang. Wala si Ramon noong araw na yon. Ngunit nang makita ko ang mga mukha ng mga kabataan, nasugatan at takot na takot, alam kong oras na para tumigil sa pagre-react, oras na para bumalik. Nang gabing iyon, kinuha niya ang lumang motorsiklo. Tumawag siya sa isang numerong nanumpa niyang hindi na muling gagamitin, isang matandang pulis na may utang sa kanya. Ayaw ni Ramon ng proteksyon. Gusto ko ng mga pangalan at nakuha niya ang mga ito. Aktibo pa rin si Tito Mando. Pinamunuan pa rin niya ang bahagi ng lihim na kalakalan sa timog ng Maynila. Pero ngayon, mas nalantad din siya at magagamit yon. Ayaw maghiganti ni Ramon. Gusto ko ng kapayapaan. Ngunit para magkaroon ng kapayapaan, ang katahimikan ay kailangang matapos, minsan at para sa lahat. Kabanata 9, ang katotohanan sa araw. Madaling araw pa lang nang dumating si Ramon sa lumang daungan ng Maynila. Ang motorsiklo ay nagpahinga sa eskinita na tinago ng mga anino, yung helmet nakalimutan sa handlebars. Sa kanyang bulsa, isang pendrive na naglalaman ng lahat ng kanyang nalalaman. Mga talaan, pangalan, petsa, video, audio,
pekeng dokumento, yung pagbabayad, email, mga taon ng operasyon ni Tito Mando na natipon sa isang file na maingat na binuo nitong mga nakaraang linggo. Ang paghahatid ng katotohanan ay gagawin sa nag-iisang entity na pinaniniwalaan pa rin ni Ramon, ang publiko. Ngunit alam niya na bago yon, kailangan niyang tingnan ang halimaw mismo sa mga mata. Sa lumang bodega kung saan nagpupulong ang gang, tila walang nagbago. Ang parehong mga dingding na may mantsa, ang parehong amoy ng nasusunog na langis, ang parehong mga anino. Pero ngayon, hindi na ganon si Ramon. Naghihintay sa kanya si Tito. Mando na para bang hinulaan niya ito. Ano ngayon bata? Isusumbong mo ba ako? I-turn over to kanino? Police, press. Do you think they care na may magpoprotekta sa iyo? Kinuha ni Ramon ang flash drive sa kanyang bulsa at inilagay sa bakal na lamesa. Lahat ng ito ay mapupunta sa press bukas. With or without your permission. With me, alive or not. Tumawa si Mando, ngunit kumikislap ang mga mata. May idea ka ba sa ginagawa mo? May idea ka ba kung anong klaseng tao ang mahuhulog kung lumabas ito? Iyon nga ang dahilan kung bakit kailangan mong umalis. Nagkaroon ng tensyon na parang init sa hangin. Dalawang armadong lalaki ang lumitaw sa background. Hindi umatras si Ramon. If I fall, you fall together. And now everyone knows who I am, where I've been, kung sino ang nakausap ko. Kapag nawala ako, hindi nila malilimutan. Mag-iimbestiga sila, maghuhukay sila. Para sa isang sandali, ang katahimikan ay tila tumagal ng isang walang hanggan. Then, in an unexpected gesture, napaatras si Tito Mando. Sininyasan niya ang mga lalaki na ibaba ang kanilang mga armas. Tumawa siya, hindi sa pangungutya, kundi sa pagod. You won, Ramon. You became a legend. But legends don't live long, you know? Siguro. Pero hindi ako pumunta dito para magtago. Naglakad palayo si Ramon. Nanatili ang flash drive sa mesa dahil naipadala na ang isang kopya, iba't ibang, sa pamamagitan ng email, sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na mensahe ng mga kontak ng NGO, mamamahayag, aktivista, kinaumagahan. Sumabog ang kwento. Dating miyembro ng criminal network, tinuligsa ang sistema ng katiwalian sa lihim na komersyo ng Pilipinas. Basahin ang mga headline. Nabunyag ang mga mukha, mga leak na dokumento, mga frozen na account, mga hinirang na investigador. Hindi inaresto si Ramon, inihanda na ng kanyang mga abogado ang lupa, pero inusisa siya ng ilang araw. Binaliktad nila ang kanyang buhay, ang kanyang mga talaan, ang kanyang NGO. Walang maruming natira. Nakaraan lang at totoo, nahati ang publiko. Kalahati ang nakakita sa kanya bilang isang taksil, iba pang kalahati bilang bayani. Ang pamahalaan ay nagpanatili ng distansya. Organisadong krimen, katahimikan, ang NGO ay dumanas ng isang suntok, sinira ng arson attack ang pangalawang punong tanggapan. 2 estudyante ang nawala sa loob ng isang linggo, natagpuan silang buhay, ngunit natakot. Pagkatapos ay nagpasya si Ramon. Hindi na siya maaaring manirahan sa Pilipinas. Ibinigay niya ang natitirang bahagi ng mga cryptocurrencies sa isang pondo na pinamamahalaan ng mga pinagkakatiwalaang kasosyo na naglalayong mapanatili ang mga kurso at kanlungan ang mga nanganganib na kabataan. Naghirang ng mga bagong direktor. Ginawa niya ang kanyang huling pagpupulong sa mga apprentice. Wala na ako dito sa piling mo. Pero bawat linya ng code na isusulat mo, bawat wire na ikinonekta mo ang magiging buhay kong presensya. Huwag kang titigil, huwag kang tumigil. Nang sumunod na linggo, umalis siya, nakarating sa Sul sa ilalim ng protektadong pagkakakilanlan, anonymous. Magsisimula siya ng isang bagong buhay doon, tumulong sa iba pang hindi nakikitang mga hakbangin, palaging nasa gilid ayon sa gusto niya. Laging tahimik, ngunit ngayon walang takot. Chapter 10, Mayaman pero hindi immune.
maninipis na bumagsak ang niyebe sa mga bubong ng Itaewon, parang tahimik na abo ng panahong hindi nababalik. Tumingin si Ramon sa bintana ng maliit na apartment na nirentahan niya sa ilalim ng isang peking pangalan, isang tiyak na peking Korean ID at mga pagbabayad na ginawa sa crypto. Nakatira siya sa isang maingat na kapitbahayan kasama ng mga artista at dayuhan, kung saan walang nagtanong at kung saan ang mga mata ay hindi nagpumilit na makipag-ugnayan. 3 buwan na ang nakalipas mula nang umalis siya ng Pilipinas. Ang mahalumigmig na init ng Maynila ay tila isang malayong panaginip na hindi totoo, tulad ng mga araw ng paghuhugas ng mga windshield para sa mga tansong barya. Sa harap niya, may screen na nagpakita ng mga berdeng numero. Ang kanilang mga pamumuhunan ay kontrolado na ngayon ng kanilang sariling automatiko, hindi kilalang software na kumalat sa higit sa 100 pandaigdigang platform. Siya ay mayaman. Hindi maikakaila, ngunit nag-iisa, walang totoong pangalan. Walang lupa. Kung wala ang mga batang tinuturuan niya, wala si Paul, wala si Mang Efren, walang amoy ng fried rice sa madaling araw. Ang swerteng dati, tila pangako ng kalayaan ngayon ay tumitimbang na parang di nakikitang angkla. Walang bilangguan, ngunit mayroong pagpapatapon. Walang gutom, ngunit wala. Walang takot, ngunit may pagkawala. Paminsan-minsan, nakatanggap siya ng mga nakakode na mensahe mula sa mga sentrong tinulungan niyang mahanap. May bagong student na pumasok, isang klase na nagtapos, isang donasyong computer, isang workshop na binuksan ng isang dating estudyante. Ang bawat abiso ay isang ginhawa at isang saksak. Hindi na siya makakabalik, hindi dahil napigilan siya ng hustisya, kundi dahil wala na ang mundong kilala niya. Isang gabi, habang naglalakad sa isang night market sa Seoul, nabangga siya ng isang batang Pinoy. Bata marahil sa timog na may pamilyar na accent, humingi siya ng tawad at tumakbo. Ngumiti lang si Ramon. Sa isang segundo, kumurap ang nakaraan at naamoy niya ang mainit na aspalto ng Quezon Avenue. Nang gabi ring iyon, sumulat siya sa kanyang tala-arawan, isang naka-encrypt, walang pamagat na file na pinananatiling malayo sa anumang network. Freedom is not destiny, it's the price. Rich is the one who can higa and sleep in peace. But I don't sleep, I just close my eyes and hear it all again. The bridge, the screams, the dry sound of the choices I made. Still, I would do it all again. Because of all the hell I've experienced, the worst was not having a name. Makalipas ang mga araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa NGO. Ang estudyante mula sa kanayunan ay tinanggap sa isang universidad sa Singapore. Gusto daw niyang maging isang inhinyero tulad ni Master Ramon. Binasa niya ang pangungusap ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ngumiti siya ng mamasa-masa ang mga mata. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang laptop at naglakad-lakad. Hindi ko na kailangan pang makita ang balanse. Nakatanggap na ang mundo ng bayad at sa wakas ay naunawaan niya. Si Rico ang nag-iwan ng bagay na hindi mabubura, kahit walang pangalan, kahit walang bansa, kahit walang patawad. Kung naabot mo na ito, nakita mo kung paano ang isang buhay na minarkahan ng kahirapan, pakikibaka at pag-abandona ay maaaring maging isang kwento ng katapangan, diskarte at pagtagumpayan. Si Ramon ay walang mga pribilehiyo, ngunit mayroon siyang pangitain. Wala siyang proteksyon, ngunit nagtayo ng sarili niyang baluti. At kung makakalabas siya sa mga lansangan at tungo sa kalayaan sa pananalapi, sinong magsasabing hindi mo magagawa? Mag-subscribe sa channel ngayon para hindi mo makaligtaan ang anumang totoong kwentong tulad nito na nagbibigay inspirasyon, nagtuturo at maaaring maging unang hakbang sa iyong pagbabago. At ngayon sabihin sa akin sa mga komento, kung kailangan mong magsimula sa simula ngayon, ano ang iyong unang hakbang? Babasahin at tutugunan ko ang mga pinakakapansin-pansin